Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Narito tayo sa ating ikalawang linggo ng ating pag-aaral para sa EPP-ICT para sa Grade 5. At para sa linggong ito, ating pag-aaralan ang word processing software at iba pang mga bagay na may kinalaman sa word processing software. Okay, so simulan na natin yung ating pag-aaral sa EPP-ICT. Para sa unang araw, narito ang ating mga gawain. Sino ang makakapagsabi sa akin kung tungkol sa paggamit ninyo ng mga bullet o pagnunumero sa isang dokumento? So naranasan nyo na bang magpasa? Or halimbawa, ang guro ninyo ay humingi sa inyo ng assignment at pinagawa ito sa paraang pa-bullet. Kumbaga, hindi siya pasalaysay pero bullet form or numbered form. Okay, so isang paraan ito para sa akin bilang guro para mahimay-himay ng maayos at nabibigyan ng pansin yung mga bagay o mga pangyayari o yung mga mahalagang impormasyon na dapat pagtuunan ng pansin. Kasi kung nasaan yung pasalaysay o yung nasaan yung dire-diretso yung pagsulat o patalata, madalas hindi na natin nabibigyan ng tuon yung mga mahalagang impormasyon. Hindi tulad kapag gumagamit tayo ng bullet, ibig sabihin, sa bawat bullet na yon may mahalagang impormasyon na dapat tayong malaman. O ganun din sa pagnunumero. So sa paggawa ito ng isang document o dokumento. Nakapagpasok ka na ba ng imahe o hugis sa isang dokumento? Paano ito napunta doon? So yung pag-insert ng mga images sa Word file or sa Word document. Ano ang alam mo tungkol sa paggawa ng mga talahan na yan sa word processing software o yung paggawa ng mga tables, smart charts or yung simpleng chart? Na-try mo na bang gumawa ng ganoon o mag-insert? Halimbawa, may pinagawa kayo sa inyo, lalo na halimbawa, pinagawa kayo ng chart o talahan na yan o bar graph tungkol halimbawa sa bilang ng oras na inilalaan ninyo sa paggamit ng cellphone o paggamit ng internet. Pinagawa halimbawa kayo ng pie chart. So, nagawa mo na ba ito? At nakapag-insert ka na ba ng ganitong klaseng mga chart, graphs sa isang Word document? So, ito yung halimbawa natin. No? Di ba nung nakaraan, pinag-aralan natin yung mga web browser at mga search engine. So, ngayong linggo, atin namang bibigyang tuon at pansin yung paggamit ng Word document or yung MS Word. At yung kung paano maglagay ng bullet, ng numbers, magpasok ng mga shapes, at the same time gumawa ng mga charts or mga talahan na yan. So, ito yung mga dokumento na ating ginagawa sa Microsoft Word. Okay, pero kumbaga, medyo may mga limitation din kapag gumagawa tayo ng ganitong mga files pagdating sa Word, no? Kasi alam natin sa ngayon, alam ko naman kahit na kayo ay grade 5 pa lang, mulat na kayo sa paggamit ng Canva, hindi ba? Isang software siya or isang internet, isa siyang site sa internet na kung saan napakadaling gumawa ng mga ganito, invitation, flyers, test, modules, na kung saan pipili ka na lamang ng ready-made template at ipapasok natin doon. Pero alam mo ba, nung hindi pa uso yung mga ganitong klaseng software na madaling gamitin, ay nagtsatsaga talaga kami sa paggawa ng mga invitation, flyers, test at mga modules sa Word document. Although may mas madali pa rin sa publisher, pero kumbaga, kung ikaw ay nagsisimula, itong Word ang ipapagamit sa'yo. Kumbaga, kung nagsisimula ka pa lang, talagang kapag nagsimula ka sa Word, sa paggawa ng mga ganitong klaseng document sa Word, ma-appreciate mo talaga yung paggamit ng publisher at the same time paggamit ng Canva kasi higit na mas madali. Okay? Pero pwede pa rin tayong gumawa ng mga ganitong documents sa Microsoft Word. Okay, so tayo ay magkakaroon ng hula salita. So, batay dito sa ating ibinigay na panuto, alisin ang lahat ng mga titik C, Q, V, X, and Z at muling ayusin ang mga titik upang ipakita ang tamang salita. May naisip ka na ba? Alam mo kaya kung anong salita ito? Tingnan natin.
Okay, ang tamang sagot ay bullets. Ito ay ginagamit kapag naglilista ng mga item na walang partikular na pagkakasunod-sunod. Ibig sabihin, in any order. Okay, kumbaga, lahat sila mahalaga, pero walang pinakamahalaga, least na mahalaga. So, ibig sabihin, kahit anong saang bullet mo siya ilagay, ay pasok sa banga. Okay, so bullets. So, narito yung ating halimbawa. So, pag kinlik mo yung bullets or yung icon niya doon sa tab or doon sa bar ng Microsoft Word. So, yung picture niya doon ay papel tapos may tatlong tuldok gaya nung sa pangalawa. So, ito yung mga pwede mong pagpilian na bullets. Ito naman ang ating ikalawang hula, salita. Alisin naman ang lahat ng titik na C, Q, V, X, and Z at muling ayusin ang mga titik upang ipakita ang tamang salita. Anong salita kaya ang ating mabubuo mula rito? Okay, formatting. Ito ay tumutukoy sa ayos, itsura o presentasyon ng iyong dokumento. So, sa pamamagitan ng pagfo-format, naayos natin kung ano yung nais nating itsura ng ating document or presentation ng ating document. Okay, so, ayan, pinapakita sa atin yung home tab natin, yung format painter, at yung ating bold and underlined text. Okay, so pwede nating i-highlight. I-click lang natin yung bold kung gusto natin ito ay makapal or naka-highlight. And then bold and underline kung nais natin ito ay naka-highlight na tapos naka-underline pa. Yung naka-highlight, ibig kong sabihin mas maitim ha, hindi yung naka-highlight dyan na blue. Okay. So, yun po yung halimbawa natin. Format, painter. So, dyan natin makikita sa home tab. Ikatlong hula, salita. Alisin lahat ng titik C, Q, V, X, and Z at muling ayusin ang mga titik upang ipakita ang tamang salita. Anong salita kaya ito? Okay, ito ay illustration. Ito ay maaring larawan o gamit na ito ay maaring larawan o gamit na ang layunin ay makatulong na mas madaling maunawaan o isipin ang isang bagay na mas mahusay. So, ito yung mga nilalagay natin na mga larawan o ilustrasyon nang sa gayon mas maging maliwanag, no? Mas madaling maunawaan yung ating document na ginagawa. Okay, so paano ba tayo mag-insert ng illustration? So, i-click natin yung insert, tapos lalabas na yung ating insert tab. At mula doon, pwede tayo mag-insert ng table, pwede tayo mag-insert ng pictures mula sa ating mga sinave na pictures. Pwede tayong maglagay ng online pictures, shapes, smart art, charts, at iba pa. Sunod na hula, salita. Alisin ang lahat ng mga titik C, Q, V, X, and Z at muling ayusin ang mga titik upang ipakita ang tamang salita. Ano kaya ito? Ito ay ang tinatawag na smart art. Ito ay tumutukoy sa hanay ng mga graphics na available sa Word na magagamit mo upang gumawa ng mga diagram, gaya ng mga flowchart, mga chart ng proseso, mga chart ng organisasyon at mga katulad nito. So, ready-made na rin siya. Depende na lamang kung ano ang nais mo at kung para saan mo ba gagamitin yung ating mga chart. Kasi syempre, may iba-iba naman tayong gamit ng ating mga chart. So, kung proseso yung ipapakita mo, so gagamitin mo yung chart na nagpapakita ng process. Kung organizational chart ang gagawin mo, so yun naman ang pipiliin mo. At iba pang mga uri ng chart. So yan, hindi makikita natin dito yung mga itsura ng chart na pwede natin gamitin at pwede mong i-customize. Pwedeng ayusin or ibahin yung kulay, no? Pero yung template niya as is na po iyan. Para sa ating ikalawang araw, so tayo ay pagtutuunan natin ng pansin ang bullets and numbering. So, para sa ikalawang araw, ito ang ating pagtutuunan ng pansin. So, muli, bullets and numbering. Ang bullets at numbering sa Microsoft Word ay ginagamit upang ayusin ang iyong mga dokumento sa mas maayos at madaling sundin na paraan. So, gaya ng sinabi natin kanina, pag bullets, kumbaga naka-random lang yung pag-aayos natin. Hindi katulad pag numbering, syempre mula simula hanggang sa wakas o depende kung paano nyo ba siya inayos. Pwedeng yung pinakauna, yun ang pinakamahalaga hanggang sa mga
sumusunod pa na ibang impormasyon. O depende. Kung steps man yan, syempre, number 1 yung unang hakbang, number 2 ikalawa, and so on and so forth. So narito ang ilang mga alituntunin kung kailan gagamitin ang bawat isa. So ang bullets, ginagamit ito kapag naglilista ng mga item na walang partikular na pagkakasunod-sunod. Maaring kabilang dito ang mga listahan ng mga item, punto o ideya na nag-uugnay ngunit hindi kinakailangan sa isang partikular na pagkakasunod-sunod. Maaari ding pumili kung anong klase ng bullet ang gusto mong gamitin. Ito ay makikita sa bullet library na katulad ng sa ibaba. So narito yung mga hakbang sa paggawa ng bullet na listahan. Una, i-click ang bullets button sa formatting toolbar. Pangalawa, i-type ang unang item sa inyong listahan at pindutin ang enter. Ang susunod na linya ay automatic kung magsisimula sa isang bagong bala or bullet. Pangatlo, i-type ang susunod na item sa iyong listahan at pindutin ang enter. Kapag kumpleto ng iyong listahan, pindutin ang enter key ng 2 beses upang ihinto na ang nakabulet na listahan. Narito naman ang ilang mga alituntunin kung kailan gagamitin ang bawat isa. Numbering. Ginagamit ito kapag may sequential order o dapat sundin na pagkakasunod-sunod sa mga item na nakalista. Ito ay lumilikha ng pakiramdam ng prioridad o pagkakasunod-sunod. Narito yung mga hakbang sa paggawa ng isang numerong listahan. Una, i-click ang numbers button, numbering button sa formatting toolbar. Ikalawa, i-type ang unang item sa iyong listahan at pindutin ang enter. Ang susunod na linya ay automatic kung magsisimula na sa susunod na numero. Okay, so kapag pinindot mo yung 1, pinindot mo yung numbering button, automatic na yon. Pag in-enter mo na, sunod-sunod na yung 2, 3, 4, 5, 6, and kung hanggang saan yung iyong gagawing listahan. Sunod, i-type ang susunod na item sa inyong listahan at pindutin ang enter key. Kapag kumpleto ng iyong listahan, pindutin ang enter key ng 2 beses upang ihinto ang may numerong listahan. Bullet and numbering. Okay, so ngayon ay gagawa naman kayo ng isang pagsasanay. Okay, so kung kayo ay may pagkakataon na magawa ito sa mismong computer sa inyong paaralan o kaya naman sa inyong tahanan, ay nasa sa inyong guro po iyon. So hatiin ang klase sa 2. Ang unang pangkat ay gagawa ng bullet activity at numbering naman para sa kabilang grupo. Pipili ng 3 kategorya ang bawat mag-aral sa mga sumusunod na listahan. Pagkatapos ng gawain na yon, tayo naman ay tumungo na sa inserting and formatting illustration. So paano maglagay ng shapes, images at smart art. Inserting shapes. Gamit ang Microsoft Word, maaari ka magdagdag ng mga hugis gaya ng kahon, bilog at arrow sa iyong mga dokumento, email na mensahe at iba pa. Upang magdagdag ng hugis, sa tab na Insert, piliin mo ang Shapes button icon. So pwede ka nang pumili doon kung anong shape ang nais mong ilagay sa document na iyong ginagawa. So pumili ng hugis mula sa gallery. Pagkatapos, i-click mo at i-drag upang iguhit ang hugis. So, depende kung gaano kalaki o kaliit yung hugis na nais mong ilagay sa iyong dokumentong ginagawa. Sabi nga, maaring baguhin ang sukat at lagyan ng kulay ang mga hugis ayon sa iyong kagustuhan. Sunod, inserting images. Maaari ning magdagdag ng mga larawan sa iyong mga dokumento, email na mensahe at iba pa. Gamit ang Microsoft Word, ito ay maaaring maging isang mahusay na paraan upang ilarawan ang mahalagang impormasyon o magdagdag ng mga pandekorasyon sa iyong dokumento. So, lalo na kung gusto mo maging presentable, depende po kasi. Pwedeng, kung gusto mong minimalist, o di, simple lang, wala ka talagang ilalagay ng mga images, pwedeng border lang. Or kung gusto mo naman, para mas madaling maintindihan yung report mo, mas maging presentable siya, maglalagay ka ng mga images o imahe. Sa tab na Insert, piliin ang Pictures button icon. I-click ang This Device button upang lumabas ang mga larawan na nakasave sa iyong computer.
Pangatlo, hanapin kung saang location nakasave ang larawang i-insert sa document at i-click ang Insert button. So, pwede yang nakasave sa documents mo, nakasave sa downloads, pero kung galing internet, di-download mo siya, usually nandun yan sa downloads folder. Or yung iba, ino-organize nila doon naman sa pictures folder. Sunod, kapag na-insert ng larawan, maaari mong baguhin ang laki ng naayon sa iyong kagustuhan. So, pwede mo siyang i-resize. Pwede mo ring ibahin yung kanyang kulay, no? Depende kung anong, parang may art pa yon. Depende, parang minsan mosaic, ganyan. So, depende kung anong nais mong gawin doon sa larawan na iyong in-insert. Sunod, upang magdagdag naman ng smart art, ilagay ang insertion point sa dokumento kung saan mo gustong lumabas ang smart art graphic. Mula sa Insert na tab, piliin ang Smart Art command. Upang magdagdag naman ng Smart Art, may lalabas na dialog box, pumili ng kategorya sa kaliwa, piliin ang gustong Smart Art graphic, pagkatapos ay i-click ang OK. Lalabas ang Smart Art graphic sa iyong dokumento, maaari ka na ring magdagdag ng teksto sa pamamagitan ng pag-click sa nais na hugis at pagkatapos ay magta-type ka na. So, kung gagawa ka nga ng organizational chart, so i-click mo yan para may lagay mo yung mga pangalan na nandoon sa inyong organization. So, dito, pag-uuri, ididikit ang S kung shapes, P kung pictures, at SA naman kung smart art. So, maaaring 2 o 3 ang sagot sa bawat bilang. Okay, so sa mga ito, paano mo siya pwedeng ilagay? Bilang images ba? Pwedeng I kung images, S kung shapes, SA kung smart art. Okay, so ito yung cutout. So S, P at SA. So pagdidisenyo, maglagay ng anuman na sa inserting and formatting sa napiling dokumento. So ito yung mga pagsasanay na. Para naman sa ikatlong araw, okay, so dito naman, ang ating pag-uusapan ay pag-i-insert at pag-format ng table sa MS Word 365. Ang table ay isang grid ng mga cell na nakaayos sa mga row at column. Maaari itong i-customize upang maging mas kapaki-pakinabang para sa iba't ibang gawain tulad ng pagpapakita ng impormasyon ng text at numerical na data sa iyong dokumento. So, upang magdagdag ng table, una, ilagay ang iyong insertion point sa dokumento kung saan mo gustong lumabas ang table. Piliin ang Insert tab at i-click ang Table command. Pangalawa, i-hover ang iyong mouse sa mga parisukat ng diagram upang piliin ang bilang ng mga column at row sa table. So, pipiliin mo kung gaano ba kadami yung row at table na kailangan mo sa iyong document. Kailangan sa iyong table na gagawin. Para yun yung hanay na lalabas sa iyong document. Number 3, i-click ang iyong mouse at lalabas ang table sa dokumento. Pang-apat, maaari mo na ngayong ilagay ang insertion point kahit saan sa talahan na yan upang magdagdag ng text. So, pwede mo rin yung i-customize. Pwede mo rin siyang i-highlight sa pamamagitan ng paglalagay ng fill color para maging mas mas presentable siyang tingnan. So, pwede mo rin siyang i-merge para doon sa title ng iyong talahan na yan or table. Upang magdagdag ng table, maaari ding baguhin ang style, shading, border, style at iba pa gamit ang Table Design tab. Organizer. Ang bawat pangkat ay may nakaatang na sariling gawain tulad ng nasa ibaba. Para sa unang pangkat, gagawa ng kalendaryo, ikalawang pangkat, class schedule, pangkat 3, daily cleaners, at pangkat 4, monthly birthday celebrant. So, ito yung mga pwede nyong gawin gamit ang table. So, magbigay ng 3 bagay na iyong natutunan, 2 bagay na nagustuhan mo, at 1 bagay na nais mo pang malaman. Okay, so Gen Alpha. Sagutin ang mga tanong bilang kinatawan ng Gen Alpha generation. Ano ang kahalagahan ng aralin na ito bilang ikaw ay nabibilang sa henerasyon ng Gen Alpha? Kasi sa panahon natin ngayon, halos wala ng bata ang hindi marunong gumamit ng computer. Okay? So kahit nga baby, di ba, ang galing na mag-swipe-swipe. Pero sa paggawa ng documents,
Although, aminin natin, hindi talaga lahat nabibigyan ng pagkakataon na makapag hands-on sa computer. At yung iba naman ay laptop na, yung kanilang hindi na desktop computer mismo ang ginagamit. So, laptop na kasi very handy. Pero mahalaga bilang isang Gen Alpha na alam natin i-navigate lahat ng tools sa Microsoft. So, lalo na itong Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, at iba pa. Publisher, mahalaga rin yun kasi ginagamit lagi, lalo na kapag sa paggawa ng project. So, grade 5 pa lang, dapat medyo nagagamay nyo na yung paggamit. Nang sa gayon, hindi na kayo mahihirapan pagdating nyo ng high school, lalo na pagdating nyo ng senior high at kolehiyo. Makakatulong ba sa iyo ang aralin na ito sa paggawa ng document or dokumento? Syempre po. No? Kasi, although ang isa sa mga dapat i-practice yung tamang pag-alapat ng mga daliri natin sa keyboard, hindi ba? Pero, lalo na sa amin, nung time namin, talagang medyo pinapalo pa ng ruler yung kamay namin. Pag mali yung positioning ng aming daliri sa keyboard. Pero ngayon, ang mahalaga na ay bukod sa alam mo na yung interface ng Word, ay alam mo na kung paano mag-insert, alam mo na kung paano maglagay dyan ng document, mag-format, mag-edit sa Word. Okay? So, yun yung pinaka-basic, yung Word. Pero sabi nga natin kanina, may mga limitasyon din ang paggamit sa Word. Okay? Hindi siya ganun kadaling mag-layout gamit ang Word, pero kung talagang wala tayong ibang gamit at wala tayong kakayahan na magkaroon ng internet para makapag-Canva, so pwede na si Word. Pero in terms of layout at yung paggawa ng mga flyers, paggawa ng mga invitations, mas madali po talaga si Publisher. Pero good thing na mag-start tayo kay Microsoft Word. So, anong bahagi ng iyong buhay may apply ang iyong natutunan? So, syempre, sa paggawa mo ng iyong mga proyekto. Pagdating ng panahon sa pag-apply mo, paggawa mo ng mga business letter, application letter, lahat po yan ay sa Word ginagawa. Paggawa mo ng thesis, paggawa mo ng mga research, so lahat po yan ay sa Word, Microsoft Word ginagawa. Para naman sa ika-4 na araw, ito na ang inyong pagsusulit. So, basahin ang bawat pahayag, piliin ang tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutan papel. At pagkatapos, tingnan natin kung nasagot mo ba ng tama ang ating pagsusulit para sa linggong ito. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Nakuha mo ba lahat ang wastong kasagutan para sa ating pagsusulit? So kung gayon, binabati kita. Okay, at dito na nagwawakas ang ating aralin para sa word processing software para sa ikalawang linggo ng inyong EPP ICT para sa grade 5. So maraming salamat sa inyong pagtutok at panunood ng ating video. So nawa ay may natutunan kayo sa ating aralin para sa linggong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe kay Teacher Aiza. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Paalam!